Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating pong subscriber ang ating pong sagutin. Ito'y galing po kay Kobe James Mirapuentes. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw maghalo ng pollard or tiki-tiki doon po sa breeder feeds? Kung kayo po ay mahilig po sa pagalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung feeding mixture doon po sa ating mga alagang inahing baboy. Kung tayo po ay mag-pure feeding po o pure feeds po sa kanila, dapat kapag mayroon po tayong gagawing mga dumalagang baboy, mga biik pa lang sila, sa araw mismo na pagkabili o 45 days mula lang nabili, hanggang isang buwan, ang ating pong ipapakain ay starter feeds. Pagkatapos po niyan, isang buwan hanggang 5 buwan, ang ating pong ipapakain po ay grower feeds na po. Ngayon, 5 months pataas hanggang mabuntis sa ating mga inahing baboy, ang ating pong ipapakain sa kanila ay breeder feeds o kaya gestating feeds. Tanong po ating subscriber kung pwede ba daw maghalo ng tiki-tiki o pollard doon po sa breeder feeds. Ang sagot ko po dyan ay pwede po kayo maghalo. Pero dapat yung ratio ng breeder feeds ay 60%. Then yung ratio naman po ng tiki-tiki or pollard feeds ay 40% lang po mga kaibigan. Huwag nyo pong baliktarin at huwag nyo pong i-50-50. Kasi po, kapag binaliktad nyo yan at saka i-50-50 nyo yan, yung average daily requirement po nating mga alagang inahing baboy na dapat kumakain talaga sila ng breeder feeds ay bababa na po yan. So, hindi na po angkop sa kailang pangangatawan, lalong-lalo na kapag buntis po mga inahing baboy. Kaya po, 60% yung gestating feeds at saka 40% yung pollard. Nang sa ganon, kahit papaano, mas mataas pa rin yung ratio ng gestating feeds doon po sa tiki-tiki o pollard. So, nakukuha pa rin ng ating mga alagang inahing baboy yung kanyang average daily nutritional requirement kahit kayo po ay nag-mix feeding. So, yan lang po yung tandaan mga kaibigan. Huwag nyo pong ipuro tiki-tiki lang, huwag nyo pong ipuro pollard lang. Dapat haluan talaga ng breeder feeds para po magiging malusog yung kanyang mga inahing baboy habang sila po ay nabubuntis. Para po maging malusog yung mga inahing baboy, para po sila po yung maglalandi po mga kaibigan. Kasi kapag hindi po mas ganon kalusog ng pangangatawan natin mga inahing baboy, matagal po silang maglandi. Inaabot na po yan ng mga 8 buwan, 9 buwan, 10 buwan, hindi pa po maglalandi. And then kapag kawawala na po yung kanyang biik, inaabot po yan ng paglulugon, naabot na po ng mga 1 buwan, 2 buwan, hindi pa po sila maglalanding uli. Kasi po, bumababa po yung kanilang average daily nutritional requirement. So kaya po, ang inyo pong tandaan, 60% breeder feeds, 40% tiki-tiki o pollard feeds po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.